Isang kontrobersyal na balitang lumutang matapos mabalitang nagsampaw mano ng kaso si Lizette Max, asawa ni Pangulong Kuting Marcos laban sa kaniya. Nang balitang ito ay agad kumalat sa social media na sinasabing ikinalat umano ni Kuting ang isang malaswang video ng kanyang asawa kasamang isang hindi kinakilalang kalaguyo. Marami ang nagulat at naguluhan sa mga aligasyong ito at na nagpapakita ng tila pagkasira ng ugnayan ng unang pamilya. Ayon sa mga ulat, sinabihang naging sanhi ng di umano'y pagdedemanda ni Lizette Max ang malubhang pagtataksil ng Pangulo na nauwi sa pagkalat ng malaswang video. Patuloy naman ang pagsisiyasat sa mga detalye ng katotohanan ng mga pahayag na ito. Sa kabila ng matinding issue, wala pang formal na pahayag mula sa kampo ng Pangulo at ng unang ginang. Ang publiko ay naghihintay ng opisyal na kasagutan upang malinawan ang tunay na nangyari. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang mga paratang na ito ay may katotohanan o bahagi lamang ng intriga sa politika. Hinihikayat ng mga eksperto ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon hanggang hindi pa napapatunayan ang mga aligasyon. Patuloy na nagbabantay ang ating mga mamamahayag sa mga susunod na hakbang ng palasyo at kung paano nila harapin ang kontrobersyang ito. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na gobyernong ito. Lagi na lang kayo nagdadasal, Lord, sana hindi pasukin ang baha, ang aming bahay, pinagtatali nyo ang inyong mga bisikleta, mga sasakyan, nagsabi, hindi pa nga kayo naka-move on doon sa Carina. Ngayon baha na naman. Na yung mga police officers na ito, nandyan dapat. Okay? Yeah. I'm sorry, medyo nabangag ako ng konti. Yeah, 1 billion a day. Ayan, na-confuse na tuloy ang lola ninyo. Hi, Melvin, thank you. Yeah, 30 billion. Okay, yeah. 1 billion a day. Okay? Every day po, 1 billion. Teresa May, thank you for correcting me. 1.4 billion kasi, anong tawag dito, talagang nanggigigil ako sa jutang genimis na gobyerno ito. Okay, 1.4 billion kasi 1 trillion in 2 years. Correct. Now what? Ngayon, pinupunterya pa rin ang ating mga kapatid doon sa Davao kung saan talagang patuloy na pinahihirapan. Mga kababayan, pero bago pala ako magtuloy-tuloy, gusto ko magpasalamat sa inyo. Yung mga tumulong doon, yung mga nagbigay ng mga palanggako, yung iba diretsyong pinaabot ang kanilang tulong doon sa pagtitipon or pag-speak up day ninyo dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay, gusto kong pasalamatan. Actually, kagabi kayo ba yun? Kagabi, nakakalito na yung araw, ano? Dahil halos baliktad na yung buhay ko. Dahil, kailangan sabayan ang oras sa Pilipinas sa mga pangyayari. Nakatulugan ko yung speech ni Inday doon sa KOJC dahil ang presidente na bangag, ang mga kapulisan, ang Department of Justice o Department of Injustice ay wala na po talagang sinusunod na batas. Lahat ng pag-violate nila ng batas, 'di ba? Right for freedom, okay? Right for freedom to speak. Right for what? To live, to live peacefully, 'di ba? Freedom to express religion. Lahat ay talagang inano na nila. Talagang binosabos na nila mga palangga. So ngayon, si Ma'am Parvina, nakita ko, si Zoro, nakita ko kanina. Thank you so much. Ito, basahin ko lang tong comment na to, ano? Okay, sabi ni Sarah Bautista, Miss Marlica, hindi ba pwede gumawa ng GoFundMe para sa OVP budget? No, you cannot do that palangga. Illegal yan kahit hindi ako abogado, bawal yan sa batas. Hindi pwede manghingi
or kahit may mag-initiate pa na manghingi ng budget, okay, yung politiko. Pwede yan. Yung ginagawa natin, yung support doon sa pagkain, 'di ba? Pagkain, tubig, 'di ba? Yun ang yun yung kung gusto niyo talagang tumulong, not that way. Okay? Not that way. We cannot do that. Pero mga palangga, ang dami kasi nag-message sa akin na Miss Maharlika, saan ba kami pwede tumulong o magpadala para nga sa budget for Inday? So, ang ano ko diyan, ang explanation ko, for sure ang dami niyo, 'di ba? Andito kayo. Sabi ko, nako, hindi po 'yan. Sabi ko, hindi natin pwedeng gawin 'yan. Kasi hindi 'yan. Unang-una, illegal 'yan. Okay? Walang politiko na matino na gagawin ng ganyan. Pero pwede tayong fundraising kung sino ang gusto para sa support sa pagkain, 'di ba, sa mga peaceful rally. Pwede 'yon. Pwede nating gawin 'yon. Gusto ko lang mag-comment kasi alam ko may mga eksena yata ganun na nangyayari. Paano ba? Our focus right now is the bangag. Okay? So, merong mga hindi naintindihan, meron din namang naintindihan, merong parang hindi nagkakaintindihan, but I love you guys. Kung ano man yung mga eksena ngayon, I love you all. Okay? Let's focus. So, magpasensyahan na lang tayo and let's educate ourselves. 'Di ba? Kung sino yung mga mas mahaba ang pasensya o nakakaintindi, mag-intindihan tayo. At I believe nagkalinawan na yung mga bagay-bagay na ganyan, 'di ba? Pero it's not my opinion. It's a legal way to do na hindi natin pwedeng gawin 'yan. Like ako, 'di ba? I ask your help para sa ating pagkain, 'di ba? Para sa tubig, ganun lang. Hanggang doon lang tayo. Pero kasi parang ginawa na 'yan ng ng dilawan, 'di ba? Okay, mag-focus tayo sa pakikipag-away sa atin ng gobyernong bangag. Okay? Mag-focus tayong lahat. Okay, kung nagkaroon man tayo ng konting pagtatampo sa mga bagay-bagay, may mga misunderstanding between our group, forget about it now. Okay? So focus tayo kay bangag. Ngayon ay binabaha tayo. Ngayon ay nilulusob pa rin ang KOJC. Recently ay nag-issue si Remulla, okay, na kung saan ay kakasuhan nila, okay, kakasuhan nila ang nag-issue ng writ of amparo, 'di ba? Na kung saan na inatasan ang mga kapulisan na nalisanin ang propriedad ng KOJC. Ngayon, ang kahayup-hayupan na Department of Injustice gusto daw kasuhan ang judge na nag-issue ng writ of amparo. Kita nyo mga kababayan, ang power trip, ang pang-aabuso ng mga walang hiyang ito. Paano mo kakasuhan? Hindi nga nila nilisan eh. 'Di ba? Hindi nga sila umalis doon sa property ng KOJC. Hanggang ngayon pang 10th day na. Ano kakasuhan ni Bangkay, 'di ba? Ni Remulla, na isang bulati na lang, tagal nga pumirma ng bulati sa kanya. Ba't mo kakasuhan yung judge na nag-issue ng temporary protection order na kung saan ang mga walang hiyang mga pulis ay patuloy ngayon na nananakit, 'di ba, nagdulot ng mga panakot, nakakilabot, okay, na epekto ito sa ating mga kababayan at sa buong sanlibutang may Pilipino na nakakakita na yung pagsisira nila sa mga propriedad. Katulad na lamang dito mga palangga. Imagine niyo ito, nagpapapasok, okay, nagpapapasok sila, yan. Yung mga pulis na yan, nagpapapasok ng mga box na mga bagay-bagay dyan. Hindi natin alam kung Jomba ba yan, kung ano ba yung mga pinasok nila. Anong sinasabi ng DOJ, nakakasuhan pa ngayon ang judge. Hindi nga nila sinunod eh.
Hindi nga nila sinunod yung order. Ando doon pa rin sila nag-illegal drilling. Tapos recently yung mga mainstream media na kasabwat nila, sapilitan nilang pinapapasok na hindi dumaan sa scanner, hindi dumaan sa sa tamang proseso, pinapasok doon sa private property. Kasabwat yung mga pulis. Ano yung purpose ng mga buwakan ng inang mga pulis o ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, lahat na may nayupak na dahil sila nag-utos diyan para ipasok ang mainstream media doon. Para magtanim sila ng ebidensya, picture-picture, iti-twist nila sa inyo na ito may natagpuan na buto-buto kunyari, 'di ba? Mga buto-buto ng bangkay kunwari na ganon. Pwede nilang ilagay yon, taniman nila, may nakitang ganitong pampajarbog, may nakitang ganito na ganyan. Pero sabi ko nga kung yan ay later on, mga kababayan, ay panagutin ng hustisya o ng batas itong mga hayop na ito na nagtatanim, even yan, alam nyo kayo mga mainstream media, mga gago kayo, sunod-sunuran kayo ngayon, diyan, pumapasok kayo, trespassing yan. Lahat ng pumasok diyan sa KOJC, mapapulis man, mapasivilyan, mapamedya man, na pumapasok kayo lahat ngayon diyan dahil malakas ang loob ninyo, dahil kakampi nyo ang adictus benedictus na gobyernong ito, may kalalagyan kayo lahat. Sabi ko sa inyo, hindi kayo forever diyan. Sabi nga ni Inday Sara sa kanyang speech kagabi, ang gaba dili gyud magsaba. Ibig sabihin noon sa mga hindi Bisaya, 'di ba? Ang sabi niya, ang gaba sa Ginoo dili gyud magsaba. Ibig sabihin sa Tagalog 'yon, ang karma ng Diyos, okay? Ang karma hindi kumbaga bigla na lang darating sa inyo 'yan at hagupitin kayo. Katulad ng nararanasan nating bagyo ngayon diyan. Kung pwede nga lang ang bagyo doon sa loob ng Malacanang para ma-wipe out ang lahat ng mga demonyo. Di ba? So yan ang i-focus natin. Ano ba yung ultimate solution ng problema natin, mga palangga? Sa kabila ng kanilang human rights abuses. Di ba? Inaabuso, paninira ng private property, pagdulot ng traumatic experience sa mga estudyante, pag-antala ng ng pag-aaral ng mga bata. Dahil may eskwelahan doon tinake over nila yung property. Ano ang solusyon ninyo? Wala na tayong ibang solusyon dahil magkakasabwat na lahat. Tingnan mo yung Department of Injustice. Ang mga kapulisan ng mga buwakan ng Genemes, kayong lahat dyan na sunod-sunuran ngayon sa bangag na gobyerno, mananagot kayo sa taong bayan at mananagot kayo sa batas. The ultimate solution, mga kababayan, para mapuksa o matapos na ito, wala na pong iba kundi peaceful protest. To get awareness, not only sa national, kundi sa international. Kaya paulit-ulit kong sinabi sa inyo, wherever you are, mga OFW po, magsumulat kayo sa mga, like sa media, di ba? Mga local media ninyo, kung nasaan kayo, i-transcribe ninyo, i-translate ninyo, send an attachment, link, di ba? Na mga videos, even yung video, wag nyo lang basta-basta i-send in Tagalog speaking. I-transcribe ninyo, i-translate ninyo, mga palangga. Para makakuha tayo ng awareness kasi nga, mismo ang media kasabwat na ng mga buwakan ng ina, di ba? Nakita nyo sa video ng SMNI, pinapapasok. Ito naman mga media, parang, magkakampi sila ng mga bangag. So wala silang ding sinusunod na code and ethics of journalism. And they don't care about the law now. Kasi yan ang utos ng bangag na gobyernong ito, ng Addictus Benedictus, na adik 24/7 na tumitira. Hindi lang ang bangag na presidente, ang asawa niya, mga anak niya, ang mga nakapaligid sa kanya, ang mga kapulisan, mismo DILG, DND, NBI, yung mga tiwali dyan, nakatira mga buwakan ng ina. Kaya nasa dilubyo, nasa kadiliman ngayon kayo. Sila ay mga organized crime. Imbis na itong mga organization na ito ay for the people, to protect the people, to serve the people. Now, di ba? Ngayon, baha, ulan. Nasaan ang mga buwakan ng Genemes? Nando doon sa Davao. Ano ang tinatarget nila doon? Wala naman yung hinuhuli nila. Sabi nga ni Inday, alam niyo kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Actually, tawang-tawa ako doon, di ba? Pero sa totoo lang, mga palangga, nakakalungkot yung ninyo. Yung gusto nyong manahimik na lang, umabuhay na lang kayo sa takot.
dahil babangag ito. So kaya sabi ko nga sa inyo, mamanahin ng inyong mga kasulukang mga kaapu-apuhan ang ginagawa ng gobyernong ito. Sa lahat ng mga individual doon, sa lahat, sabi ko nga na pumasok doon, meron silang pananagutang legal. Okay? Meron silang pananagutan sa batas. Forget about batas ng Diyos. Kasi sigurado impyerno ang bagsak na mga yan. Wala silang pakialam dahil mismo ang karapatan na nasa batas na magkaroon ng religious freedom ang ating mga kapatid na KOJC ay pilit na pinoprovoke ng mga walang hiyang ito. Piniriyurakan ang kanilang pagkatao, sinasaktan, sinisikil, inaabuso mga kababayan. Lahat kayo dyan na nakakarinig sa akin, dyan sa KOJC compound na mga pulis, huwag kayong magpakampante dahil ang hagupit ng batas, ang hagupit ng bayan ay babalik sa inyo. Yang pinaghirapan nyong panggigipit, yung pananakit ninyo ngayon, wala kayong matatanggap na benepisyo mula sa amin. Sinisigurado ko yan dahil hindi forever ang mga bangag na yan. People protest, peaceful protest lang ang pwedeng makapagpigil sa kahayup-hayupan, sa kademonyuhan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan na magtulungan tayo. Sa mga international organizations, mag-email kayo. Okay? Sa mga politiko o kahit sino sa mga government, na may kakilala kayo, saan man kayo, Amerika, Europa, Japan, wherever you are, kailangan nating magtulungan na ipakita yung mga human rights abuses. Diba talagang harap-harapan nakikita ninyo? Ang sabi nga, lantaran, blatant, brazen abuses na sinasabi na paulit-ulit, eto na ngayon ang inyong bansang ginagalawan sa pamumuno ng bangag na gobyerno. Ano ba ang inyong layunin sa buhay? Ulit-ulitin natin, di ba? Ang makapamuhay ng maayos. So ano ba yung tinuturo niyo sa inyong mga anak? Na maging matapang, ipagtanggol ang karapatan, ipagtanggol ang pang-aapi. Through social media, let's educate our friends, relatives, mga anak, at even international community na ipakita o aware sila sa ginagawang kahayup-hayupan ng gobyernong ito dyan sa pag-drill sa property. Imagine mo, recent, ito, a few hours ago, nabasa ko kay Attorney Torion. Kakarnapin nila ang tawag dyan? Ang fire truck. Okay? Kakarnapin nila, illegal nilang kukunin kasi daw ginamit ito noon nung nakaraang araw dahil sa pagharang sa mga protester. Kung di ba naman mga gago, yung fire truck na yun yung nagsusupply ng water dito sa restaurant, yun yung Waxy. Okay? Nagsusupply ng water. At ano ang crime, ano ang paglalabag sa batas ng ng fire truck na yan? Well, alam naman natin na walang nilabag sa batas itong ating mga kapatid na KOJC kasi nga yung warrant of arrest na gusto nilang arestuhin si Pastor Quiboloy, wala nga yung kanilang gustong i-aresto doon. Pero bakit ginugulo nila ang mga bubong, ang mga gate, sinisira nila? Kaya lahat kayo mga pulis, kayong mga yawa kayo na patuloy na sumusunod, lahat na kayo kasi, alam mo tama si Inday wala pa siya doon sa level, sabi niya kanina, ay kahapon, na wala pa siya dun sa level ng kanyang spiritual level na she can love her enemies. Kaya believe na believe siya sa KOJC. Ako din. I don't think sa entire life, okay, buong buhay ko na dadako ako sa ganyang level sa inyo. Kaya nga I salute you guys. Hindi ko kaya yung ginagawa ninyo na kaya nyo pang pakainin yung mga nanggigipit sa inyo. Kaya mahirap din na mahirap talagang mga kababayan. Mahirap magpakabait sa panahon ngayon. Tingnan mo, ang bait-bait na ng mga KOJC, binigyan pa ng pagkain. Nakaka-admire yung ganyan, but that's not Maharlika. Pakakainin ko kayo ng hamburger, may kasamang tamtax. Anyway, mga palangga. Nakakaloka talaga itong mga hayop na to. So ngayon, magtulungan tayo, supportahan natin
ang lahat ng mga nakikipaglaban, nakikipagprotesta laban dito sa bangag na gobyernong ito. Wala po tayong kakampi kung di kayo. Meron kayong power. Yes, meron kayong power para tigilan lahat ng pagbababoy sa atin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas na isang kidnapper, smuggler, itong mga hayop na ito. Balikan ko po uli, baka nakakalimot kayo. Ano ba ang punot dulo nitong nangyayari ngayon? Dahil si Marcos Jr. ay authenticated na tumitira ng pulburon o ng pinagbabawal na droga. Ang kanyang asawa ay inabutan si Cathy Binag, inalok ng pulburon. Actually, maraming inaalok si Lisa kahit mga bata. So, eto ba ang pamumuno na gusto ninyo? Ito bang mga taong mga to? Kaya ito gusto nilang pagtakpan. Kaya umiikot ngayon ang balita sa KOJC. Pero nakakalimutan ninyo na gustong pagtakpan ni Marcos Jr. ang panawagan na hair follicle test siya. Dahil kitang-kita nung araw ng kagitingan na naiwan yung residue ng pulburon sa kanyang nguso. At kitang-kita ninyo yung pagiging addictus benedictus, mga kababayan, ng kanyang pamumuno. Itong mga hinayupak na mainstream media, okay, nakasabwat nila na hindi inulat kailanman na ang pinangalanan sa report ng NICA report na pinorward kay Clarita Carlos na nabigyan ng generous allowance, Michael Ma ay inappoint ng special envoy to China na wala pong dokumento. Gumagamit itong taong ito nakasangkot sa smuggling. Okay? Nandyan yan. At inappoint ni Marcos Jr. na hindi inulat ng mainstream media dahil lahat sila takot o kasabwat. Ito ay paglalapastangan sa inyong lahat. Patuloy si Michael Ma in and out sa bansa. Hindi natin alam kung anong pinapapasok niya. Droga ba o kung ano pa man. Doon na lamang sa pinapakita ng mga pulis na nagpapasok sila ng mga karton-karton na mga bagay-bagay sa loob ng propriedad ng KOJC. So, ibig sabihin kung kaya nilang gawin yan harap-harapan, may camera and everything. Sa Bureau of Customs, yung mga inuulat sa atin na si Michael Ma, si Araneta, Romualdez, lahat ay kasabwat ng smuggling, wala na rin check-up yan. Wala na rin checking kung pulburon ang pinapapasok nila. Dahil ito, mga palangga, ina-appoint nila ng verbal lang. Binibigyan ng task itong mga taong ito na walang public document o government document na ito ay in-appoint. Pero dahil sila nga ay addictus benedictus, wala silang pakialam sa batas. Wala silang pakialam sa inyo. Pakipagsabuatan ng mainstream media, gumagamit ng diplomatic passport, may mga, kung ano pang mga immunity ang hawak nila, pwede silang magpapasok kahit pulburon. Diba? Mga smuggled cars and everything. Kaya kailangan talaga ng iyong boses. Ano ang solusyon nito? Ipagpatuloy ninyo ang pagsasalita sa kalsada. Actually, pwede din lahat dahil pwede din lahat tayo ay magkaroon ng peaceful, di ba sinabi ni Pangulong Duterte yon? Peaceful, parang peaceful civil disobedience, na kung saan huwag kayo magbayad ng mga taxes ninyo. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat hindi nagpapaliwanag ang mga kongresista, si Martin Romualdez sa kanyang 1.8 billion, okay, na travel allowance. Hanggat hindi nagpapaliwanag si Marcos Jr. kung nasaan yung kanyang confidential fund. Hindi si Sara ang kanilang ginigisa kasama ang mga buwakan ng inang mga dilawang mga judgemonyo about 125 million na confidential fund na yan ay hinaharap ni Sara. 125 million compared to 1 billion a day. Na 1.4 actually, nag-compute dyan kanina, 1.4 billion pesos a day. Nawawala kayo sa mga sarili nyo, mga palangga. O nakurto na rin ang mga utak ninyo. 1.4 billion a day na sinasabi mayroong flood control. Ngayon, binabaha kayo. Then, doon kayo umiikot sa issue na binigay kay Sara, galing din sa Office of the President yun. Kung gusto nyong talagang kung kayo ay para sa katotohanan, hindi ba dapat ang nagbigay
ng confidential fund ang tirahin ninyo dahil siya ang may hawak ng pera eh. Si Bangag Jr. Pero syempre, pipiliin nyo na si Sara Duterte ang tirahin sa 125 million pero pikit mata kayo, kakalimutan ninyo yung 1.4 billion dito sa flood control at lahat kayo ngayon ay inaaratay dyan sa NCR. See kung gaano kapalpak ang mga utak ninyo, kung gaano kabugo, sarado, nilalumot, nilalatak dahil sa inyong galit na wala namang basihan ang galit ninyo. Galit kayo kay Duterte. Bakit kayo galit sa Duterte? Yun ang itinanim sa inyo ng mainstream media. Pero na-enjoy ninyo, na benepisyohan ninyo yung panahon niya na nakakalakad ang mga anak ninyo na nakauwi sa bahay ng ligtas. Ngayon, ang daming nangawalaan ng mga bata. Di ba? Na-enjoy ninyo pag in and out nyo sa airport. Walang nangikil sa inyo o nagtanim ng bala sa inyo, di ba? Na-enjoy nyo. Galit kayo kay Duterte. O okay lang, wala naman tayong problema doon. Gusto nyo magalit sa Duterte. Trip-trip lang ang buhay ng tao. Yun ang trip nyo dahil naloko kayo ng mainstream media. Di ba? Napakabilis lumabas in and out sa bansa noon. At ang mga facility, 'di ba ngayon ano nangyayari panahon ni Bangag Jr.? Ilang beses na brown out. Ilang beses na patayan ng aircon, sinurot kayo, inipis, inahas kayo lahat niya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!